Magandang araw mga mag-aaral sa ikasampung baitang. Nagbabalik akong muli. Ako si Binibining Marie Diana N. Cortez at ako ang inyong makakasama sa ating talakayan ngayong araw. Tayo ay nasa ikatlong markahan na ng taong panuruang ito. Kaya panibagong aralin ang ating tatalakayin at pag-uusapan na talaga namang kapupulutan ninyo ng aral. Kaya kunin na ang inyong self-learning packet at ballpen. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang pagsusuri ng mitolohiya at ang pagsasaling wika. Handa ka na bang matuto? Pero bago tayo magsimula, nais kong ilahad sa inyo ang ating layunin ng ating aralin. Inaasahan na sa pagtatapos ng ating talakayan sa video lesson na ito ay kayo ay naipapaliwanag ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mitolohiya ng Persya at Afrika. Nasusuri ang mga kaisipang nakapaloob sa mitolohiya batay sa suliranin ng akda at kilos at gawi ng tauhan. At sa pagsasaling wika naman, nagagamit ng angkop ang mga pamantayan sa pagsasaling wika. Kaya huwag na natin patagalin pa ang ating talakayan, simulan na natin. Kung inyong matatandaan, tinalakay natin ang tungkol sa mitolohiya noong una at ikalawang markahan. Ngayon naman, susuriin naman natin ang mitolohiya ng bansang Persya at Afrika. Nakapaloob sa sanayang papel sa pagkatuto ng Filipino Baitang 10 ang paghahambing ng mitolohiya ng Persya at Afrika at ang pagsusuri ng mitolohiya mula sa Afrika. Bahagi din ng sanayang papel na ito ang pagtalakay sa mga pamantayan ng pagsasaling wika. Unahin na natin talakayin ang mitolohiya ng Persya at ng Afrika. Alam mo ba na naiiba ang mitolohiya ng Afrika at Persya sa iba't ibang bagay? Ang mitolohiyang Persya o mas kilala sa kasalukuyan bilang Iran ay puno ng mga nakakatakot na halimaw tulad ng Hadhayosh. Ang kanilang mitolohiya ay nakabase sa parusa at digmaan. Samantalang ang mitolohiya ng Afrika ay may mga karakter na gumagawa ng kabutihan para sa komunidad, gaya ng mga tao sa liblib na lalawigan. May kani-kanyang silbi upang makatulong sa mga tao. Nakuha mo ba ang pagkakaiba ng dalawang mitolohiya? Ngayon naman, magtungo na tayo sa pagsasaling wika. Ano nga ba ang pagsasaling wika? At bakit mahalaga nating itong malaman? Ang pagsasaling wika ay ang paglilipat sa pinagsasalinang wika ng pinakamalapit na katumbas na diwa at estilo na nasa wikang isasalin. Ang isinasalin ay ang diwa ng talata at hindi ang mga salita na bumubuo dito. Para mas maunawaan mo ang pagsasaling wika, panoorin mo ang video presentation na ito. Magandang araw. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa pagsasaling wika. Ito ay isang malawak na konsepto, ngunit para sa panimulang kaalaman ninyo, tatalakayin lamang natin ang tungkol sa kahulugan at mga paraan. Ang pagsasaling wika sa isang karaniwang kahulugan, isang proseso ng pagtutumbas ng isang tekstong nakalahad sa isang wika patungo sa isa pang wika. Kadalasan, ginagamit ang pagsasaling wika sa preserbasyon at pagpapalaganap ng mga panitikan ng isang kultura. Kaya kung papansinin natin, paano ba tayo nagiging pamilyar o paano natin nababasa ang isang panitikang hindi naman nagmula sa ating bansa? Isa sa mga paraan ay ang pagsasaling wika.
Ang mga panitikang ito na nakasulat sa mga pandayuhang wika ay naiintindihan natin dahil ito ay natutumbasan ng sarili nating wika. Ngayon, talakayin natin ang ilan sa mga kahulugan ng pagsasaling wika ayon sa mga dalubhasa. Una, ayon kay C. Rabin noong 1958, isang proseso kung saan ang isang pahayag, pasalita man o pasulat ay nagaganap sa isang wika at ipinalalagay na may katulad ding kahulugan sa isang dati nang umiiral na pahayag sa ibang wika. Ibig sabihin, ang mga wika bilang isang magkakaugnay na daluyan ng iba't ibang teksto. Sunod, ayon naman kay E. Nida noong 1959-1996, muling paglalahad sa pinagsasalinang wika na pinakamalapit at natural na katumbas ng orihinal. Ibig sabihin, may pagbabagong anyong nagaganap sa isang teksto. Sunod, ayon kay Alfonso Santiago noong 2003, paglilipat sa pinagsasalinang wika ng pinakamalapit na katumbas na diwa at estilong nasa wikang isasalin. Iyan ay may pagkakatulad kay Patrocinio Villafuerte noong 2017, paglilipat ng tekstual na material ng pinagmulang wika sa katumbas na tekstual sa target na wika. Ibig sabihin, kung pagsasamahin natin yung dalawang kahulugan mula sa dalawang eksperto, ito ay paglipat ng teksto sa ibang wika, dala-dala ang orihinal na diwa at estilo sa pagsulat nito. Hanggat maaari, iniiwasan natin sa pagsasaling wika na mabago ang orihinal na pagkakabuo o pagkakalinang ng isang panitikan. Dahil kung magkagayon man, isa lang ang pwedeng maging resulta nito. Magbago ang kahulugan ng panitikan. Ngayon, puntahan natin ang mga paraan sa pagsasaling wika. Dahil sa ating mga eksperto na nag-aral tungkol dito, marami rin tayong mga paraan na nagagamit sa ating pagsasalin. Sa maraming bagay na dapat isaalang-alang, nagkaroon ng iba't ibang paraan para isagawa ito. Talakayin natin ang ilan sa mga karaniwang ginagamit. Pansinin na merong mga salita kung saan mula sa Ingles ay isinasalin ito sa wikang Pilipino. Pansinin ang salitang sun na isinalin sa araw, ang plant sa halaman at ang seed sa binhi. Ngayon, anong paraan kaya ng pagsasalin ang ginamit sa ganitong klase ng proseso? Ito ay tinatawag na pagtutumbas. Kadalasan, ginagamit ang katumbas ng isang salita sa ibang wika sa pagsasalin. Ito yung pang-araw-araw na ginagamit natin sa pagsasalin. Kung ano ang katumbas ng isang salita sa iba pang wika, iyon ang ginagamit natin. Kadalasan, saling literal o direkta ang proseso nito. Hindi tayo nagpapaligoy-ligoy. Dinedirekta natin ang pagsasalin sa kung anong salita ang meron tayo sa wika natin. Panghuli, kadalasang ginagamit ang diksyonaryo sa pagsasaling ito. Tandaan na ang diksyonaryo ay naglalaman ng denotasyong kahulugan at kasing kahulugan ng mga salita sa ibang wika. Kaya kadalasan, kung hahanapin natin ang literal na katumbas ng isang pandayuhang salita, pupuntahan natin ang diksyonaryo. Ngayon, puntahan natin ang pangalawang paraan. Pansinin na meron tayong mga lipon ng mga salita at tingnan kung paano ito isinalin sa iba pang wika. Mula sa Ingles, mayroon tayong generation, information, at personal. Pagdating sa Filipino, meron tayong
henerasyon, impormasyon, at personal. Pansinin na parang kakaunti lang ang pagbabago sa pagsasalin natin. Ano kaya ang tawag sa ganitong paraan ng pagsasaling wika? Panghihiram. Ginagamit ang baybay ng salita ayon sa bigkas nito sa wikang pagsasalinan. Hindi mahirap gawin dahil kinakailangan mo lang maging pamilyar sa kung paano bigkasin ang isang salita para ito ay maisalin sa sarili mong wika. Sa kabilang banda, maaari namang orihinal na baybay na ng salita at huwag nang baguhin. Kadalasan, ito yung mga salita na kapag ka binigkas mo sa pandayuhang wika, ay ganoon pa rin ang bigkas sa sarili mong wika. Pansinin yung salitang personal. Mula sa Ingles, ganoon pa rin ang bigkas natin sa Pilipino. Kaya hindi na natin ito binago, kinuha na natin ito ng orihinal. Ang tawag natin dito sa ibang katawagan ay adaptasyon. Ngayon, puntahan naman natin ang susunod na paraan. Pansinin na meron tayong pahayag na nasa wikang Ingles at meron tayong salin nito sa wikang Filipino. Basahin natin. Don't believe on him. He's still wet behind the ears. Salin sa Filipino, huwag kang maniwala sa kanya. May gatas pa siya sa labi. Pansinin yung mga salitang nakasalungguhit. Paano natin isinalin ang ganitong pahayag? Ano kaya ang tawag sa ganitong paraan? Paidiomatiko. Ano ang ibig sabihin nito? May mga salita o pahayag na hindi matumbasan sa ibang wika dahil sa kultural na aspekto. Kaya kadalasan, ginagamit ang pagsasama-sama ng mga tiyak na salita na lalapit sa ideya o diwa nito. O kaya naman, tinutumbasan din natin ng matatalinhagang pahayag ang matatalinhagang pahayag galing sa ibang wika. Kaya naman, ganoon ang naging proseso. Ngayon, iyan ang ilan sa mga karaniwang paraan sa pagsasalin na ginagamit natin. Ngunit, tandaan, tiyakin lamang na bago isapinal ang pagsasalin, paulit-ulit mo na itong basahin upang matiyak ang kaangkupan at kawastuhan. Basahin din ang orihinal na teksto at ihambing ito sa isinaling material. Iyan ang mga bagay na dapat nating tandaan para ang pagsasalin natin ay maging produktibo at makabuluhan. Sundin lang ang mga paraan na binanggit. Tandaan na pwede tayong gumamit ng anumang paraan kahit ilang paraan sa isang pagsasalin. Hindi dapat tayong makulong sa isang paraan lamang o sa isang bagay lamang dahil tandaan, maaari tayong makaengkwentro ng iba't ibang pahayag na pwede nating gamitan ng iba't ibang paraan ng pagsasalin. Ngayon, nakatulong ba ang video na ito? May mga tanong ba kayo kaugnay ng aralin? Maaari itong ilahad sa comment section ng ating video at sisikapin na ito ay mabigyan ng atensyon at kasagutan. Yun lamang at maraming salamat sa paikinig. Narito ang ilang gabay sa pagsasaling wika. Una, isagawa ang unang pagsasalin. Isaisip na ang isinasalin ang diwa ng isinasalin at hindi ang mga salita. Ikalawa, basahin at suriing mabuti ang pagkakasalin. Tandaan na ang pagdaragdag, pagbabawas, pagpapalit o pagbabago sa orihinal na diwa ng isinasalin ng walang napakalaking dahilan ay isang paglabag sa tungkulin ng tagapagsalin. Ikatlo, rebisahin ang salin upang maging totoo sa diwa ng orihinal. Ayusin ang bahaging hindi malinaw at nagbibigay ng kalituhan. Bigyang pansin din ang aspektong panggramatika
ng dalawang wikang kasama sa pagsasaling. Dapat mong tandaan na kung gagamit ka ng diksyonaryo ay dapat isaalang-alang ang iba't ibang kahulugan ng isang wika. Kakailanganin ng isang mag-aral ang pagsasanay upang makuha ang kahulugang angkop sa konteksto ng pangungusap. Ayan, tapos na nating talakayin ang pagsusuri ng mitolohiya ng Persya at ng Afrika, maging ang pagsasaling wika. Natitiyak ko na handa ka na upang sagutin ang mga gawain at pagsasanay na nakapaloob sa inyong self-learning packet. Kung meron pa kayong ibang katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa inyong guro sa Filipino ika-10 baita. Magkita-kita tayong muli sa susunod na talakayan. Ito pong muli si Binibining Marie Diana N. Cortez, ang inyong guro sa Filipino 10. Maraming salamat at paalam!